Pero hindi ba dapat mas dominant ang lalaki? Hindi na sila nagke-create ng ganung babae ngayon, tol. Subukan mo yung sa asawa mo, babatuhin ka ng tasa ng kape. Kung yun lang pala yung ano natin, ang focus ng society natin, mag-stay lang doon sa isang era na yun at hindi tayo nag-i-evolve. Panahon na siguro para tapusin na natin tong society na to dahil the one who collects everything is the winner in life. Ano punto ko rito, pre, is bakit pa ganun ka-importante sa atin na material stuff? Yun lang yun eh. So, welcome again sa Golden Age of Virtual Entertainment. Kwentuhang dako with Kuya Jake and Ryan. Let's go! Thumbnail muna. Thumbnail. Thumbnail muna, pare. Yan ang thumbnail natin. Illuminati. Speaking of Illuminati, no? Patay na pala si... natin yung kwento na yan, pre. Patay na si Dolphy. Speaking of Illuminati. So, anong connect doon? Yun, di ba? Yun ang kailangan nilang i-figure it out. Tol, meron bang conspiracy theory doon, pre? Pero isipin mo, pare. Pero imagine mo, pre. Nag-pioneer ng Filipino comedy. Pero kung titingnan mo yung ano niya, yung blueprint ng comedy niya, parang may pinanggalingan ng slapstick ng mga black and white movies. Pero in a sense, pag tiningnan mo sa era ng Philippine cinema, mukha siyang bago. Di ba? Kasi mga nila lang... Di ba doon siya nagsimula sa teatro din? Si Dolphy? Yeah. Doon siya nagsimula yung mga duo-duo na sinasabi. Yung kasama niya kailangan mo ng wingman, pare. Pero alam mo, nakakatawa. Mamaya natin pag-usapan yan. Teka nga lang cut! Si Dolphy, pare. Comedy Philippine cinema. Pero feeling ng katulad nila Dolphy, nila Panchito, nila Chiquito. Feeling ko dapat ginawa natin yung platform para i-uplift pa ang quality ng comedy sa atin. Kasi kung ikukumpara mo ang comedy din natin sa comedy sa ibang bansa, parang pag tinignan mo technically behind. O dahil kasi parte din kasi sa ibang bansa pwede mong sabihin yung madaming bagay na hindi mo pwedeng banggitin sa Pilipinas. No? Yeah. I mean, pero mas gusto, kung ako papipili, mas gusto ko yung mga comedy dati. Paano mo nasabi? Kasi parang hindi pa siya parang hindi pa siya known na alam, ang hirap i-explain, na ngayon halos lahat na pwedeng maging komedyante, pero dati may tinitingnan lang tayong few people lang na komedyante na nagiging parang kailangan natin silang panoorin ng everyday show. Alin nyo, may mga misogynistic message? Yung ganyan, sila Randy, sila palibhasa lalaki, yung mga gusto kong sila Richard. Panahon nila, di ba, 90s. Yeah. Ngayon kasi parang kailangan may isang babae kang kasama or iba. Pero ibig sabihin, nag-e-evolve yung comedy. Hindi ko na-gets. Paano mo nasabi na much better ang quality ng comedy noon sa now evolving na comedy ngayon? Yun di ko lang. Siguro kasi yung knowledge natin about comedy dati is parang limited pa dati. I mean, hindi wala pa tayong naririnig na masyadong ganong karaming kagaguhan. Alam mo yun? Kaya pag napapanood natin yun is parang tawang-tawa tayo. Ngayon, ilang video na ang napapanood mo ng mga komeding kagaguhan, pare. Sobrang dami ng may iba-iba. May sa lalaki, sa babae, sa aso, sa kabayo, sa alien, kahit saan, pare, meron ginagawa ng comedy. Which is dati lang parang binibase lang parang sa yung mga show kasi na parang nasa bahay lang sila eh. Yung mga TV sitcom yung sinasabi mo? Oo, yung mga ganun. Hindi sila nag-extend out of it. Yung comedy per se ni Dolphy, lalo na yung John and Marcia. Maganda siya kasi relatable siya eh. Relatable siya sa typical na buhay. Yung alam mo yun, yung... Kaya nakakatawa. Yung si John Purontong, yung tawag mo nito, yung
family man siya na hindi na kumbaga gusto niyang iangat ang family niya pero yung opportunity hindi dumarating lagi sa kanya. Alam mo yan? Para siya laging malas. Hindi naman lagi malas, yung lagi kang may struggle. Di ba? Oo. Yung, which is parang, yun yung pinapakita kasi lagi naman tayong may struggle, di ba? Halos lahat ng Pinoy everyday. Tapos, tinitingnan niya yung struggle on a much more light-hearted manner. Siguro yung isa yun sa nagigets ko yung sinasabi mo na maganda yung comedy noon kasi meron kang nostalgia dahil bata ka noon. Dahil yun yung parang... Baka lang kasi, yang tayo nun. Tapos so, wala ka kumbaga, pang kamuwang-muwang, di ba? Tapos bigla ka makakarinig ng mga stand-up comedian na international. Yung iba't ibang TV series na may mga tema na masyadong sensitibo na nilalagay nila sa parang comedic, dark comedy ang dating. Yeah, tama ka dun. Meron akong napanood na isang scene, nakalimutan ko anong title nito eh. Stand-up comedian siya na nagbuo ng TV series. Tapos ang scene na yun, pare, sa intro, nagpe-play ng piano yung anak niya. Magaling, may talent yung anak niya kasi parang classical yung tinutugtog eh. Maya biglang lumabas yung bida. Sabi sa anak niya, could you please stop that? You're making a lot of noise in the house. And get ready for school. You're gonna be late. Tapos yung parang parang opening scene na heartwarming na biglang sinira nung tatay. Nagigets mo ba yun? Yung parang yung out of the blue bigla niya sinira yung mood. So para sa akin parang yung tipo ng comedy na situational pero kailangan mong mag-isip kung paano ka makaka-relate. Di ba? Yeah, tama ka dun. Parang isang scenery na meron kang kaibigan na pinagmamalaki mo na kumanta sa isang videoke sa bahay nyo. Nung kumanta na siya, biglang bumaba yung lola mo, mga putangin na kayo, magsitigil kayo. Alam mo, parang ganun. Na relatable. Pinompa ka. Pero parang siguro, comedy-wise, wala akong against. Pero kung ang comedy sa atin is the same comedy from 30, 40 years ago, I would say na parang click pero nakakalungkot isipin na hindi nag-evolve. Yung comedy? Yeah. Kasi meron ako napanood, naalala mo yung Banayad Whiskey ni Dolphy? Ayun, pare, malupit yun. Nung ginawa ni Dolphy yun, alam ko for a fact na may pinag-copyan siya ng international pero ginawa niyang original sa kanya. Tapos one time, may isang skit sa YouTube na napanood ko na kinuha naman ni Bandolp tungkol naman sa tungkol naman sa kape. Imbis na whiskey, kape naman. Pero at the end of the day, alam mo kung saan yung pinanggalingan nun. Kumbaga para sa akin, nakakatawa pa rin siya pero you must always remember, ang isang joke, pag inulit mo ng inulit, dinadrag mo, nawawalan na ng sense. Parang hindi na siya ganun ka-funny. Nakakatawa pa rin siya in a sense pero wala nang ganun kalakas sa impact. Yeah. Parang sinasabi mo nga more darker side. Akala mo yun what you call this? Iba pang meaning. Underlying tones. Isa sa mga pinakamagaling na gumawa niya si Joey De Leon. Toilet humor ba sinasabi? Nakukuba ako dito okay. Actually, ang toilet humor, nag-evolve siya sa comedy for a very long time. Ang Japan, meron yan. Ang ibang American comedian, meron din yan. Pero, feeling ko isang level lang yun ng comedy. Pero I would give props sa mga nauna kasi sila yung sinasabi mong pioneer. Kumbaga, biggest respect na pwede mong ibigay sa kanila. Na kayo yung nag-pave ng way sa comedy. So I think, palagay mo ba pare, yung mga bagong comedian ngayon, may responsibilidad sila para ilagay sa next level ang... Siyempre naman. They have to pay tribute for those who, stood first. Meron ako niyang napanood, isang YouTuber, si Ghost Wrecker.
Feeling ko siya sa pinaka nakakatawa na na vlogger. Nakakatawa yan. Alam mo yun? Oo, panay ang mura. Meron siya para yung yung the Get Wreck show na yung nag-interview siya. Yeah, tapos bakit ka tanga? Sasampalin mo na ba ako? Napanood ko yun. Parang napanood ko yun. Yung one time in-interview niya si yung Labrador Brothers, si Rendon at saka si Haring Bagsik. Tangina, may kapatid yun si Labrador. May Labrador pare, Labrador. Mm-hmm. Pero syempre in a certain sense yun yung yun yung kailangan mo mag-take ng risk kasi meron kang nag-i-screen ng content mo. And worst part, nakatira tayo sa isang bansa na parang dalawa yung moral. Meron tayong morality na hindi mo pwedeng sabihin yan kasi may mga certain faith at paniniwala mga tao na hindi mo kailangan tapakan. At meron naman tayong isang side na nuknukan ng kupal na wala akong pakialam, mga putang ina nyo. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. I think yun yung mga sumisikat talaga kung kailan ka kupal, doon ka makakagather ng so much. Pinag-usapan na natin so many times sa podcast natin. Isa pa siguro na na medyo ano sabihin disappointing sa Philippine comedy. Bakit pag bakla ka, kailangan komedyante ka? Parang wala na bang Hindi ba sino ba? Oo nga parang lahat komedyante lahat no. Pag bakla ka, kailangan komedyante ka. Walang baklang hindi komedyante. O dahil kasi tinatapulan sila lagi pare ng ridicule na wala silang choice kundi take it at it is tapos ibalik sa comedy. Parang ganun. Alam ko may isang komedyante sa Pinas pangalan niya yata Tekla. At alam ko nagbakla yung karakter niya pero alam ko hindi siya bakla kasi may anak siya O parang ginagawa niya lang yung karakter na yun para kumita, para lang sa work. Siguro bakla siya pero siya yung bakla na pangalan niya Tekla. Siguro siya yung tipo na talagang literal na trans lang. Batawag na trans sometimes. Trans sometimes. Sometimes I trans, sometimes I hide. Yeah. Sometimes I'm scared of you, pare. May mga ganun. Tapos meron naman, di ba, mista ka dati. Yeah. Pero, sabihin naging Uber driver ka ngayon. Pero yun nga pare. Hindi ka ba nagtataka na pag bakla ka, kailangan humorous ka? Parang, dito lang ako nakakita na ang isang membro ng third sex, hindi niya kailangan gawin yun Yeah, technically lively sila, technically life of the party sila, pero pag tinitingnan mo sila, iba yung level nila, meron pa rin silang nakukuha na level of respect ng equality na sinasabi. O dahil nga kasi sa atin, pagka nalaman nila na bakla ka, lagi kang tampulan ng panunutya na wala kang magawa, ginagamit mo yung panunutya na yun as a defensive mechanism para ibalik sa kanila. Alam mo yun? Yeah, kasi parang sinabi nga parang hindi sila nare-respeto kaya mas bagay silang komedyante na bakla. Nag-iisip nga rin ako habang nagsasalita kasi sino bang baklang aktor na hindi naging komedyante. Wala akong maisip talaga. Siguro meron. Si Piolo. Si Piolo tsaka si Bibing Gandang Hari dati. Bibing Gandang Hari naging komedyante na rin, naging nagpalit siya ng anyo, doon siya naging komedyante. Hindi feeling ko siguro kasi parang cover up pare. Hindi niya pinipilit maging komedyante. Kasi parang gusto niyang i-take siya seriously. Kaso ang problema, yung alam mo yun, yung nag-out ka na tapos nagkaroon ka ng certain level of hindi ego yun, yung kailangan mong depensahan yung sarili mo, yung mental state mo hindi nagganon si standard may sinasabing mental state na stable. Pag tinitingnan mo siya, parang medyo wala siya ron. Kasi si Bibi? Kasi ngayon bigla siyang nawala maraming nag-drop sa kanya na
na management. Hindi na rin siya nasa limelight. Nagda-drive siya ng Uber ngayon sa Amerika. Alam ko, kaya nga, nasa Amerika na lang siya. So Baka pinalayas ng senador. Hindi. Parang feeling ko Punong-puno na ako sa'yo, lumakas ka dito sa Pilipinas. Feeling ko yung pinoportray niya na membro ng LGBTQ, hindi yun yung certain quality standard na hinahanap ng mga management. Pero kasi gusto ko yung idea niya kasi parang siyang trailblazer na alam kong trans ako, trans woman ako, pero gusto kong itrato niyo ako na hindi kagaya ng sa kanila. Yung hindi ako komedyante. Yung kung gusto kong seryosohin niyo ako, alam niyo yun. Pero nag-end up na naging komedyante. Alam ko, hindi naman siya naging komedyante. Hindi ko siya napanood ever sa TV sitcoms na. Yeah. Alam ko, nag-guest siya sa mga ibang show eh. As Bibigan ng Hari. Nag-guest siya, pero pag pinakinggan mo nga siya magsalita, walang halong humor, much more on parang all seriousness. Alam mo yun? Ano ang pangalan niya? Bibigan ng Hari. Hindi. Yung totoo. Hindi Romney. Rustom Padilla. Rustom Padilla. Sipin mo, nag-action star pa yan pare nung 90s na. Mista, no? Hindi lang Mista, meron pa yan yung yung nakalimutan ko anong pelikula yun, yung nasa seminaryo sila. Pari siya ng abuse ng mga bata? Hindi, magpapari sana sila, mga estudyante sila na seminarista. Pero action movie. Nakalimutan ko anong title. Pero yun nga, yun lang masasabi namin nun. Ang comedy sa Pilipinas is okay, pero may mga, I hope marami pa rin magte-take ng chance para elevate ang comedy. Para mas maging up-to-date, mas maging counter culture na sinasabi. Kasi yun naman yun. Feeling ko rin ng comedy rin, parang yan din yung nag-open up ng mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Pero dahil in a form of comedy siya, so mas madaling pag-usapan. Yeah, madali talaga pag-usapan, lalo na pag ang team mo is comedy. Kaya mong pag-usapan lahat. Pag once naging broadcaster ka, hindi ka maging pwedeng comedy. Drama actors ka, hindi ka pwede mag-comedy. Action star ka, hindi ka pwede mag-comedy. At mag-tackle ng comedy stuff. Pero pag komedyante ka, podcast mo comedy, content mo comedy, pucha, pwede kang mag-cross sa lahat ng platform. Pwede kang mag-drama, pwede kang maging musician, pwede kang maging drama, pwede kang maging action star. Alam mo yan? Ang daming sanga na pwede kang... Doon ako bumilib sa kapatid ni Rustom Padilla, si Robin. Kung napanood mo yung video kay King, yung siya tsaka si Pops Fernandez, talagang complete 180 sa pagiging action star niya yun. Yung La Visa Loca niya, complete 180 pare sa pagiging action. Isa yun sa pelikula na napanood ko na nakita ko talaga na versatile actor si Robin Padilla. Nagkataon lang ngayon na masyado ng malaki ego niya. Pero siguro nung panahon na yun, yung may pakialam pa siya sa craft niya na sinasabi. May pakialam pa siya sa pagiging artista niya. Doon ko nakita talaga. Doon ko talaga nakita na gano'n siya ka-versatile. Kasi never kong nakita yon kay Cesar Montano, kay Fernando Po Jr. Na, at isipin mo siya pa, no? Yeah. Napanood mo ba ang La Visa Loca, pare? Hindi. Pero... Meron doon pare scene. Pinapako siya sa krus kasi Quaresma. Siya yung napiling Kristo. Panoorin mo tol, di ko i-spoil. Habang pinapako siya sa krus, nag-hallucinate siya. Meron kasi siyang dream na gusto niya mag-Amerika kasi yung girlfriend niya nasa Amerika. Yeah. So ang nagkaroon siya ng nag-illusion. Hindi nag-illusion para. Alam mo yung pag mamamatay ka tapos biglang magkakaroon ka ng parang beyond reality na yeah, pa pangutain. Nag-hallucination. Yeah. Kasi doon, pagka mag-apply ka sa Amerika, di ba? Meron magtatanong sa'yo sa may window.
Tapos sila magsasabi kung deny o approve ka. Yeah. Tapos ang scene pare, siya ngayon yung nasa window, tapos yung mga Amerikano yung lumalapit para mag-apply ng visa sa Pilipinas. Sabi niya, what is the purpose on your visit to the Philippines? Tapos may Amerikano lalapit, I'm here for work. Meron siyang stamp. Deny! Tawa ko ng tawa. What is the purpose of your visit in the Philippines? Nakatawa ka ba ibang klase? Tapos habang pinapako siya sa cruise, pre, tumawag yung tatay niya. Pinapako siya sabi ng tatay niya. Yung pambayad ba ng kuryente, saan mo ba nilagay? Kanina pa ako paikot-ikot ng bahay. Pinapako siya sa cruise. Ay, busy ako ngayon eh. Sabi niya, pwede ba mamaya mo na ako kausapin? Hindi, importante. Pag hindi nabayaran, puputulan tayo. Sa may tukador, sa ilalim nun, doon ko inipit yung pera. Kasi mo pare yung form ng comedy na yun. Feeling ko pare, ano yun, ibang-iba siya sa typical na comedy movie. Panoorin mo pare, La Visa Loca. Matatawa ka. Sige, papanoorin natin yan pag nagka-oras tayo. Baka pwede natin panoorin yan habang nandyan ako sa Copenhagen. Imagine mo ba yung pre, pinapako sa cruise, tapos bigla kang tatanungin sa telepono, saan mo daw nilagay yung pambayad ng kuryente? Yeah, man. But yeah, comedy classic. It's always freaking good. Pare, maiba tayo. Ma-shift tayo na onte. Yeah. 30 subscribers na tayo pa at may guest dapat tayo na naman. At pagpasensya nyo na, sa susunod talaga, promise, magkakaroon na kami ng subscriber. Ng guest. Sa ngayon, pinipiga lang namin ni Jake itong pod namin na kaming dalawa lang because para mga artista, we're honing our craft. Ika nga. Maniwala ko sa hindi, it takes practice itong ginagawa namin. Akala namin din madali. But nagkamali kami ron. Akala namin, pag tinutukan mo kami ng camera tapos ng microphone, let's go! Hindi pala ganun. Pero yeah. Kasi it's a trap. You know, it's a trap. It's all a scam. It's a trap. Nandun na pre, pero saan kaya nagmula yung ano natin? Isipin mo nung unang panahon, nung na-discover natin ang apoy, tuwan-tuwa na tayo. Nakakapagluto tayo, may ilaw tayo, may pangsangga tayo sa mga wild animals. Nalaman natin, karamihan ng animals takot sa apoy. Tapos, na-discover natin pare, yun yung unang material na masasabi natin na naging malaking tulong sa atin. Na-discover natin parang gumawa ng sandata. Gumawa ng damit. Tapos maya pare, a couple of million years afterwards pare, meron ka ng telepono, meron kang ilaw na may pager, meron kang camera, meron kang microphone, which is I say is necessity. I would say necessity. Yeah. I think kasi parang it's the way to connect us together. Kasi yung vehicle, yung kotse, yung gulong, sinasabi mo, it's the way for us to travel from one place to another, di ba? Meet people or bring goods and ship goods and all of that. Pati din yung telepono. It's para rin makapag-communicate tayo sa ibang tao, sa ibang place na hindi tayo physically nandun. Di ba? Tapos, itong mga microphone, itong mga computer, mga internet, it's the way to connect people pa rin. Mga fancy clothes, mga cars, mga parang pag i-compress mo lahat, talagang babagsak lang talaga sa parang pagiging communicative instrument para malink tayo sa isa't isa. I think, ganun. Hindi ka nakakapagtaka, no? Lahat ng materials na meron tayo ngayon was used to make life easier and to make life parang to connect to other people way easier. Pero yun din yung mapapansin mo na hindi siya ganun ka-effective kasi doon mo rin makikita na ang tao, iba-iba ang tingin sa buhay,
iba-iba ang opinion. So parang imbes na i-connect tayo, pinag-iwa-hiwalay pa tayo. Yung mga bagay na makes our life easier, nagiging complicated ang buhay natin. Di ba? Alam mo yun, pare, kumbaga parang ano, parang noong unang panahon, we could live life na hindi ka tumitingin sa telepono mo. Ngayon, hindi pwedeng hindi ka laging tumitingin sa telepono mo. Parang hindi ka na-entertain. Parang pagka hindi ka tumitingin sa telepono mo, parang feeling mo yung sense of of reality hindi ganun ka-solid. Para mas importante sa yung realidad ng ibang. Di ba? Teka nga lang. Hindi ko alam kung sinong kausap niya. Pero pakiramdam ko ano. Okay, balik tayo pare. May pagkasayento si JK, may mga certain siyang mga spirit. Ano yun, tol? Yun nga, no? Hindi ko nga ma-realize kung ano. Siguro isa rin yun sa ano, kumbaga nagtatrap sa buhay natin, yung paghabol natin sa mga material na bagay. The best shoes, the best clothes, the best cars, the best life, the best everything. Yung pinag-usapan na nga natin sa dami na ring beses na divide and conquer, they use distraction. Hindi rin natin madetalye yung bagay na yun kasi pag iniisip ko yung akala mo yung mga gamit that owns you, that you own ends up owning you, pare. Hindi mo maiwanan yung bahay mo kasi takot ka manakawan eh. Ay, gets mo yun? Kailangan mo bumili ng baril kasi sabihin mo, pamprotekta ng pamilya ko. Hindi lang yun eh. Isip mo din, ang worth ng bahay ko is like this much. Kailangan ko bumili ng baril. Pag may pumasok, babarilin ko sila para hindi nila ako nakawan. Alam mo yun? Kasi typical, di ba? Pag pinasok ang bahay nyo, kunin nyo lahat. Huwag nyo lang kami saktan. Yun yung typical na ano mo dapat, di ba? Kasi sa isip mo, material lang yan, mapapalitan yan. Pero sa isip mo, hindi. Pagka na-accumulate ka ng material na bagay na nag-worth na more than $100,000, para sa'yo, importanteng protektahan mo yan. So at the end of the day, it ends up owning you, pare. Yeah, pero I think ang solution dyan, tumira ka sa forest. Live hindi life independently with the wilds. Hindi pa rin pare kasi pag tumira ka pa rin sa forest, kailangan mo pa rin ng material things para mag-survive. It's yung sinasabing basic survival kit. Yeah, syempre. I mean, yung hihiwalay ka sa sivilisasyon. Alam mo yan. Ang pinupunto ko rito, pre, is bakit pa ganun ka-importante sa atin na material stuff? Kasi ibig sabihin, a wise man once said, kasi yung mga value na mga binibigyan natin ng value pero akala natin walang value. Pero yung pala may value. Ganito yan eh. Sige pa, i-rephrase mo nga. I-rephrase natin. Sige. Yung akala natin bagay na may value, kaya lang pala may value yun. Kasi tayo as a society, binibigyan natin siya ng value. Yan. Naniniwala tayo, binibigyan natin ng faith na may value yun. Pero other than that, yung value nun is faith-based lang. Parang Diyos, pare. Kaya lang naman may value ang Diyos kasi may faith ka na nag-i-exist siya. Ang pera. Naniniwala tayo na nag-i-exist ang pera kasi may faith tayo na may value ang pera. Nag-i-kolekta ka ng ginto. Hindi ka na pwedeng lumawas, pare. Buhat-buhat mo lahat ng ginto mo eh. Diba? Hindi ka na pwedeng hindi ko kasi mailapag eh. Pag nilapag ko, nanakawin mo eh. So sabi ngayon ng bangko, okay, ganito. Ilapag mo rito yung gold mo. Bibigyan ka namin ng papel, nakasulat sa papel, we owe you. Pero itong papel na to, pwede mo tong gamitin, pampalit ng goods. Pag bibili kang pagkain, ibigay mo yung papel na to dun. Pero kasi, yun eh. Tapos ibibigay ng dun sa bangko para makakuha ng gold. Alam mo yun. Kasi faith-based yan, pare. Kumbaga, trinade natin yung gold natin sa isang papel na, may value kasi to kasi yung value nito, yung gold na yun eh. Tama ka nun. Kaya yung mga value, kailangan hindi mo siya bina-value dahil parang ini-expect mo na may value yun pero yung pala, wala palang value. Okay ba yun, pare? Sabi ko, tol.
Oh, di ba? Nakuha mo to. Tol, malapit. Buti ka na mag-sleep, men. Sasampalin na sana kita. Buti ka naman mag-sleep, pare. Muntik ka tayo doon. At matatawa ka nga, pare. Yung power ng materialism over people. Isipin mo, para makakuha tayo ng maraming ano ba tawag, opposite sex na pwede kang makipag-mate. Kailangan mo ng malaking bahay. Kailangan mo ng magarang kotse. Tol, nilalagyan mo nga ng spoiler yung kotse mo para makahuli ng chicks eh. Diba? Parang bait. Ganun ka-importante para yung materialism. Parang iisipin mo, no? I think lalo na sa mga lalaki. Lalo na sa atin. Well, imagine mo to, tol. Kung hindi ba nag-exist sa mga babae, mag-e-effort pa kaya? Yun nga yung lahat ng to, effort naming mga lalaki. Ano ang kala nyo sa akin paggising namin? Putangin na, kung di kami prinsipe ng Dubai, paggising namin, mayaman na kami. Hindi. A man, parang ano yan, nag-start ka sa level 0, at ina-upgrade mo yung sarili mo. Parang yung mga games. You need to upgrade yourself para makakuha ka, in the end, makakuha ka ng gusto mo, makakuha ka ng bagong bahay, makakuha ka ng bagong kotse, makakuha ka ng bagong chicks every week. Papalit ka ng chicks every week. Kasi mga chicks, pinanganak yan, may value na sila eh. Ang mga lalaki, walang value yan. Pag pinanganak ang lalaki na 0, na level 0, ang mga may talagang ethics na totoy sa kanya. Pero pag ang lalaki, wala, at walang pakialam kahit gwapo ka pa, kahit 6-footer ka, walang pakialam sa inyo yung mga babae. Pero ganito, tol. Imagine mo, kung ang sexual need natin hindi nag-i-exist, tapos walang mga babae, tapos tayong mga lalaki, nag-reproduce lang tayo na parang, okay, kailangan ko nang mag-reproduce, para ka lang mag-print pa rin another copy of you. Ganun yung reproduction natin. Ano kaya ang buhay natin? Do we still need to parang mag-search ng material na bagay? Kailangan depende pa rin ba depende sa kwento mo kung talagang walang female talaga since the dawn of time o parang nawala lang yung mga female. Parang sabihin natin sa ibang multiverse, pare. Parang isang sex lang. Lalaki lang or babae lang. Tapos wala silang sexual need, pare. Alam mo yun? Para sa kanila, everything is about being productive lang. Or magiging productive ka pa kaya nun? Parang magkakaroon ka pa ng gana? Total naman, parang hindi balance kung isipin mo no? Parang hindi siya maging balance kasi natural instinct ng mga lalaki is to be competitive eh. Magko-compete tayo. Every man wants your woman. Every man wants your car. Every man wants your job. Every man wants your house. Alam mo yun? Hindi kasi so siguro pag puro lalaki yung competition natin napakataas. Siguro lahat talaga magko-compete every freaking day. Ang competitiveness naman pare hindi lang naman nag-i-exist sa atin. Nag-i-exist din yan pare pati sa animal kingdom eh. Yeah, ang isang pack ng wolf na meron almost 1,000 hectare na na teritoryo. Sila yung mas maraming may monopolya sa pagkain, may monopolya sa kung anong genetics yung pwede nilang pakalatin. Alam mo yun? Kumbaga parang ganun din tayo as a people. Na-discover natin na pag tribo tayo, na mas malaki ang teritoryo natin, mas marami tayong resources, mas marami tayong pwedeng pagpilian na kung sino magiging mate natin. Alam mo yun? Mas marami tayong capability na palawakin ng lahi natin. Upal, no? Pero ganun talaga mga babae, kung nakikinig kayo, makinig kayo dito. Ang mga gorilla, pag nakipagtalik sila, nakipagtoy sa isang babae, natingin mo ba babalik ulit yung king alpha gorilla dun sa tinuwi niyang female gorilla? Hindi, wala siyang pakialam doon. Lilipat na ulit siya sa ibang female gorilla para makakuha ng bagong chicks. At itong mga beta male ngayon ang mag-aalaga at magpupunta sa unang inanakan ng alpha
at sila ang magiging tatay nung unang baby. Hindi ganun yun. Fun facts. Hindi ganun yun. Ganito yun. Kuwari, may isang harem na yung gorilla, di ba? May isa na siyang harem. Usually, ang sex part nangyayari pag nagre-reproduce ng masyadong maraming pheromones yung babae. So, yun yung nagtitrigger ngayon sa lalaking gorilla na yun yung gorillang babae. Tapos, parang typical sa katawan ng gorilla na sinusunod lang nila nature. Ako, panahon na para mag-anak ako. Tapos, pag nag-anak na siya, yung susunod naman, magpuproduce na naman ng pheromone. Pero hindi ibig sabihin yun, yung nanganak na gorilla na yun, hindi na siya magpuproduce ng pheromone. Magpuproduce na naman ulit siya ng pheromone, tapos tutoyin na naman siya, tapos mag-aanak na naman siya ulit. Pero, ang ibig ko sabihin, gorilla has a lot of options. Kaya kailangan tayong mga lalaki, kailangan din natin ng maraming options. Joke. Like and subscribe. Tapos na tayo sa era na yun, yung panahon ng mga sultan na maraming harem. Kaya kino-compare lang natin, di ba? Pero ayaw mo ba maging ganun? Kung ikaw yung nasa katayuan mo dati, ayaw mo, hindi mo gagawin yan? Mag-i-stick ka lang sa isa? One apple a day? Well, every day? Isang babae nga lang, sumasakit na ulo ka. Isipin mo, 1,000 babae, para. Pero ang kasi doon, wala kang responsibilidad after. Tol, ito nga pinagkaiba. Kung magkakaroon ka ng harem ngayon, tapos yung technical rights sa mga babae, kagaya technical rights ng babae ngayon, kawawa ka pa, isang babae nga lang, sumasakit na ulo mo. Isipin mo, imagine mo pare 1,000 abi. Imagine mo na ba? Ha? Sino pero yun? Kung pare, kung ang harem mo pare, parang sex doll na hindi nagsasalita, okay lang. Ay pare, ma-shift na naman kita ng saglit lang, no? Nakita mo ba yung video? Nakita mo ba yung isang video na isang AI robot pare na female na tinuturuan na maging compassionate, na tinuturuan na paano mag-response sa mga feelings na sinasabi ng lalaki. At sinasabi nila talagang papalitan na daw yung, kasi may mga fear yung mga lalaki na baka papalitan niya ako, iwanan niya ako. Ngayon, ito, hindi lang siya puwet. Guys, hindi lang siya puwet. Isang buong robot na talagang mamahalin kayo at hindi kayo iiwan. Basta kailangan lang i-charge. Netol, it also goes both ways. Lagi mo tatandaan na pag nagawa yun ng mga lalaki, magiging open din siya para sa mga babae. It will go both ways. Yeah, siyempre. Kasi in reality, pangit pakinggan, tayo mga tao, we are full of shit. Ang problema, yung pagiging full of shit natin, ilalabas natin yun sa ibang tao, sa partners natin. So yung ibang tao, nagkakaroon sila ng dala factor na ayaw na nila. Kasi yung mga lalaki parang, ito yung ideal kong babae. Ganito, ganyan, ganito. Meron ka ng standard. Sa mga babae naman, ang ideal kong lalaki, ganito, ganyan, ganito. So meron ka ng standard. So ngayon, yung standard na yun, it's just bullshit. Pag tinignan mo, at the end of the day, we are all human beings trying to connect with each other. Pag nilagyan mo ng standard ng sarili mo without even knowing that person, ano pa yung silbi na magkaroon ka ng connection? Tama nga lang siguro talaga magkaroon tayo ng AI robot. At least yung standard mo na mimit. Pero yun ba talaga yung gusto mong buhay? At the end of the day, para sa akin, ayoko ng partner na nag-agree lang sa gusto ko. Gusto mo nag-aaway kayo onte? Hindi tol, kasi there's always room for improvement sa buhay. Walang silbi ang buhay na hindi kayo nag-argumento. Para sa akin, argument is part of the game. Ano ba yung example ng healthy argument, pare? Ipaliwanag mo sa ating mga tropa. Tol, aminin mo man o hindi, alam mo para pak sa sarili mo, nang tumating ka rito, hindi mo alam kung ano yung buhay na may kinakasama kang ibang tao. Ang pinakamahirap sa buhay, yung makisama sa isang tao ng matagal na panahon. Yan ang feeling ko. So, yung certain argument na paano ba magiging matiwasay ang pamumuhay natin na hindi tayo nagpapatayan. Pero ano yan healthy argument na kailangan kasi meron kang ganito, kailangan ginagawa mo yung ganyan.
ikaw naman sasabihin mo na, okay, gagawin ko yung ganito, pero isipin mo rin na meron ka rin ganitong Hindi, responsibility. ganyan gawin kasi kailangan ang lalaki, kailangan siya yung tatrabaho ng po-provide. At ang babae, siya yung naglilinis ng bahay, nagluto ng ulam, tsaka titimpla ng kape. Tapos! Like, comment, and subscribe, please. Joke lang, joke. Pero pag-isipan nyo rin. Bet nasa asawa pre, nasa kusina lang. Asawa ko na kusina, pag sinabi kong, be, kailangan ko ng kape. Timpla siya ng kape. Luto siya, be, gutom ako, luto siya. Ako magtatrabaho lang kape, magpo-provide ako para sa atin. Relax ka lang dyan. Sige na, may ka na, hubad na. Sige na. Bend your knees. Tol, joke lang. Pero kailangan balance, laging balance. At laging, kailangan nyo laging mag-usap, kailangan nyo laging mag-communicate. Open communication na sinasabi yung. Kaya hindi ako naniniwala na ang kasal meron wala kaming perfect na relationship, guys. Sinasabi lang namin yung aming opinion. Walang perfectong relasyon. Kaya nga naniniwala kami ni Jake na ang kasal walang dapat dominant. Equal kayo eh. Kung meron siyang say, meron ka rin dapat say. Pero hindi ba dapat mas dominant ang lalaki? No. Ang unang panahon siguro, pre. Ang problema kasi hindi na nila kinecreate yung mga babaeng ganun, yung pagka mainit ang ulo mo, pwede mong sigaw-sigawan. Hindi na sila nagke-create ng ganung babae ngayon, tal. Subukan mo yung sa asawa mo, babatuhin ka ng tasa ng kape. Yung kasi pinoportray yun ang pinoportray ng iba. Kailangan like yung submissive sa asawa mo. Hindi, kailangan mong maging a little bit, alam mo, a little bit up there. Naintindihan ko nung unang panahon, madali para sa atin ang buhay kasi ang asawa mo submissive. Pero hindi ibig sabihin na pabor sa atin, yun yung tamang gawin. Kaya nga pumayag tayo ng equality. Diba? Dahil hindi nga kasi siya tama eh. Ilang babae ba nun ang nabubuhay para sa isang abusive relationship? Ilang babae ba nun ang nabubuhay sa isang kasal na hindi naman talaga nila ginusto? Tama ka dun Parang na-open ako dun sa sinabi mo ngayon, mga na-abuse dati. Hindi ibig sabihin na pabor sa atin, yun yung tamang gawin. Naniniwala ako na ang society natin, we need to evolve. Kasi kung hindi tayo nag-e-evolve, na siguro para mag-restart tayo. Push the red button. Yeah. Lagi kong pinupush yung kung hindi tayo mag-i-evolve, ano pang silbi natin, man? Di ba? Tama ka dun. Isang evolution ng mga lalaki. Kailangan tayo mga asawa lagi lang naglalaba, nagluluto, titiman ng kape. Tapos, like and subscribe. Isang evolution natin mga lalaki. Dahil lagi tayo naniniwala na yung nakaraan tama. Nag-evolve tayo mga lalaki. Noong unang panahon pare, hindi tayo naliligo, man. Kaya nun, rampant ang rape kasi walang mga babaeng gusto makipagtoyi sa atin dahil ang baho natin, hindi tayo naliligo eh. So one time, isang lalaki, tumalo ng ilog. Pagtalo niya ng ilog, nagkuskus siya ng kilikili niya. Nakita siya ba, anong ginagawa nito? Ba't siya naliligo? Tapos nilapitan siya, anong ginagawa mo? Wala, napanood ko lang kayo mga babae, naliligo kayo eh. Kaya sabi na curious sa babae, medyo bumango ka. Medyo bumango ka. Halika nga rito, sabi nga nun. So na-discover ng lalaki, pag naliligo pala ako, pumapayag siya. So yun pare. So alam ko pangalan niya lalaking yan. Detol, nung nakita siya ng ibang lalaki. Dominic Lego Nielsen. Detol, nung nakita siya ng ibang lalaki, sabi, yak, anong ginagawa mong kabaklaan? Ba't ka naliligo? Bakit hindi mo na rin paliguan yung bahay bata mo? Yung sabi sa kanya. Siya yung kauna-unang metrosexual pare, yung unang lalaking naligo. So pagligo niya pare, sumunod naman na-discover ng isang lalaki. Naglapitan yung mga babae parang sa Axe commercial. Wow! Nagsa-shampoo tas nagsasabon yung mga babae. So tirinay niya naman ngayon magsabon tsaka mag-shampoo. Effective pare. Nagustuhan siya ng maraming chicks. Sabi ngayon ng mga kalalakihan. Tangina tong baklan to. Nagsha-shampoo tapos nagsasabon. Hindi pa na-satisfy na maligo lang sa tubig. Sige, shampooin mo rin, sabunin mo bahay bata mo, tangina mo. Wala pa rin. Nakita nila effective, lumalapit yung chick sa kanya. So, nag-evolve tayo sa paliligo hanggang sa nag-shave na rin tayo. Tayo na pare, may mga lalaki nga, nag-makeup, nagpa-foundation para lumabas eh. Yung mga sarap batukan eh.
sinasabi lang natin yun kasi sinabi rin natin, bakit hindi mo make-upan tsaka i-bronze yung bahay bata mong bakla ka? Pero ano yun sila yung mga kauna-unang metrosexual Aminin man natin o hindi, yung unang taong tumalon sa ilog at naligo, siya yung kauna-unang metrosexual pare. Yan ang teorya ko doon Ano kayang pangalan nun? Dominic Atsunroe. Hindi tol. Dapat medyo Medyo River. Pag Pilipino pare, Conrado Reyes. Medyo basa. Kailangan medyo basa. Conrado Reyes pare. Pero, yung nga sinasabi ko tol lagi nating iniisip na maganda yung nakaraan kasi pumapabor sa atin. Pero, kung yun lang pala yung natin, ang focus ng society natin, mag-stay lang doon sa isang era na yun at hindi tayo nag-i-evolve. Panahon na siguro para tapusin na natin tong society na to dahil nakita naman natin kung epekto, hindi naman umangat ang buhay natin. We are sinking deeper and deeper sa in the red button. Yeah, in the red button pare. Kumbaga sinisisi natin na nilalabanan nyo kasi yung tradition tsaka yung culture. Hindi naman ganun yan Ang tradition at tsaka culture, dead man's baggage bagayan ng mga patay na tao na hindi mo binubuhat pre. Kumbaga kalimutan ko yung kapa ko. Kumbaga ikaw, ako, yung mga anak natin, panahon na para gumawa sila ng sarili nilang culture and tradition na yung susunod na henerasyon gagawa rin sila ng sarili nila na much better sa kung anong meron tayo. Kailangan natin mag-adapt, kailangan natin mag-develop, kailangan natin mag-evolve. Yun yung hindi natin namamalayan. Kaya wala akong bilib kay Top G, man. Pinapakinggan ko siya parang naalala ko yung alam mo yung TV series na Mad Men na it's a man's Mad Men. This is a man's world, pare. Hello. Diyan ka ba? Hello. Yeah. Ingat kung ano pang bagay. Ano ba nagawa nating mabuting mga lalaki? Putang magaling tayong pumatay. Magaling tayong mag-destroy. Yun lang naman ng talent natin. Command and conquer. Yeah, other than that, pre, sabihin natin, okay, science will help us develop things para dumali ang buhay natin. Pero hindi. Parang ginagamit natin ang siyensya to develop weapons para mapadali lalo ang restart. Pag-push ng red button. Isipin mo, uuwi ka pare. Uwi ka. Pagpasok mo sa pinto. Honey, your food is ready. Tuwad lang yung AI pare. Kumakain ka lang. Nasaan dyan lang siya? Wait. What the fuck? May mga tao siguro yun ang dream nila. Pero feeling ko ang human existence na walang suffering, walang challenge, walang parang alam mo yun, yung mga bagay na may value. Nauuhaw kang alamin. Nauuhaw kang tuklasin. Nauuhaw kang resolbahin. Parang walang kwentang buhay na yun. Yung pag nawala na yung thirst at saka yung hunger mo to develop into something much better. Yan yung mga challenge, mga obstacle. Kailangan natin yan dahil once nawala ka niyan, pag may isang katiting na problema dumating sa buhay mo, you're fucked. You're gonna fucking cry, go back to your mommy. Kasi hindi ka sanay ng ganong mga sufferings at mga events sa buhay mo. Kaya yung mga prince na yan, mga mayaman, lumaking mayaman na may silver spoon sa bibig. Once sila nagkaroon ng problema po, ang gagawin nila magpapakamatay. Tapos magtataka ka, shit, nasa kanya niya lahat Bakit kaya siya nagpakamatay? Bakit kaya siya na-depress? Nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya na lahat. Bakit kaya siya nagpakamatay? Ang yaman-yaman niya na. Kasi yung mind niya hindi parang trained to handle those situations, stressful situations. Kaya once na-meet niya yung katiting na problemang ngayon, explode na siya at hindi niya nakayanan at kaya kinuha niya yung sarili niyang buhay kasi meron siyang weak mind. I don't think so na yun. Pero
May punto ka nung una mong sinabi, pero nung nagra-rant ka na, nagte-trail off na yung sinasabi mo. Pero totoo naman Kasi pare, hindi. Pare, ikaw Ganito yan, lumaki ka ng napaka-komportableng buhay mo. Mm. Wala kang problema, wala kang stress. Lumaki ka, nagkaroon ka ng problema. You're fucked. Hindi ka trained, hindi mo alam ang gagawin mo, pare. Kasi hindi ka trained, hindi mo na-experience yung ganong hirap. Tayo, dumaan tayo sa hirap. Tol, hindi mo rin naman kasalanan yun Pag naghirap tayo, kaya nating mag-adjust. Pero itong mayaman, pag sila naghirap, they're fucked. Tol, hindi mo rin naman kasalanan yun kasi yun yung realidad na ibinuhos sa yun nung pinanganak Pero yeah, pero ikaw ba pre, pag pinanganak kang multi-billionaire yung tatay mo tapos binigay sa iyo lahat ng karangyaan, imagine mo pa ba na kahirapan? Hindi ko na-experience yun. Imagine mo ba? It is the least of your worry, pare. Hindi, alam ko. Pero pag may dumating sa yung problema, ang sinasabi ko, you gotta get fucking crazy kasi hindi mo nga alam kung anong gagawin mo sa mga ganung sitwasyon. You can't use money every time, pare. Pero apparently they could, pare. Apparently they could, pare. I don't think so. Maraming ang dami na example ng mga sikat na artist na nagpakamatay. You can't. Pero it's not about being weak in the head. Kasi ganito yan, tol. Ang problema na pumupunta sa iyo or sabihin na natin ang bagay na nakakapag-depress sa iyo iba sa bagay na nakakapagpa-depress sa isang tao na may unstable ang mental chemistry. Kasi lahat naman tayo kung yung pag-iisip natin, yung bagay sinasabi natin, yung feelings natin, body chemistry lang 'yun Big surprise. Yeah, pero walang higher explanation doon kundi lahat is just body chemistry. Pag-ibig, pagkamuhi, pagiging masaya, it's all body chemistry pa. Yeah, but sinasabi mo emotional Ang sinasabi ko yung mga experience. Mga experience mo na paghihirap is gonna help you through hard times of Kasi your life. Ang depression parang hindi lang naman yun parang mental emotional din yan. May mga certain na tao na na naintindihan ko kung bakit nila ginagawa yun. Lapit mo yung mic mo, pre. May mga certain na tao na naintindihan ko bakit nila ginagawa yun. Pero syempre, yung rin sinasabi kung tama ba o mali yung naging decision nila. Kasi hindi ka naman napunta sa hindi mo naman parang ginusto na maging parang hindi ka alam ko na experience mo sa sitwasyon nila Pero I think yun mga taong nagbibuild ng a good man, struggle and suffering. I mean, di ba sinasabi ko, pinaka simple lang na explanation ko. Mahirap ka, yumaman ka, sabay naghirap ka ulit. You can adjust. Mayaman ka, sabay naghirap ka. It's hard. I think it's fucking hard. Pero in reality, tol, yung mahirap ka na yumaman ka, sabi mo nagbibuild ng character. Minsan yung character na yun, hindi magandang character, yun din yung nagiging over-greedy tsaka over-zealous na personality dahil naranasan niya na ayaw niya nang bumalik Yung gagawin niya yung lahat, pare. Kahit ikis niya yung yag balls ni Satanas. Yeah, some do. Yung ibebenta niya yung mga taong may connection sa kanya. Tapos sasabihin na nila, tangin na kung mali ako, kung mali ako, tama ka, mali na lang ako. Nandito ko, nasa akin lahat, tama ka, nandiyan ka, depressed ka. Alam mo, there's always a way. Alam mo, it goes around. Pero yung sinasabi ko, tol, yun kasi yung certain narrative ng society natin ngayon And it's been a narrative for a very long time na the one
who collects everything is the winner in life. Pero at the end of the day, kung yun lang pala ang narrative ng society natin, ano ba talaga yung purpose natin? Lahat tayo as a human being, tayo yung gumagawa ng purpose ng buhay natin. Pero as a society as a whole, ito lang pala yung narrative natin. Isang malaking rat race. He who collects everything, siya yung winner. Parang, yun na yun. Yun na ba talaga ang purpose ng buhay natin? Noong unang panahon, pare, lahat ng tao na naniniwala sa Hinduism, one of the oldest religion, ang gusto lang nilang marating, pare, is enlightenment. I would say, pare, mas magandang purpose yun. Hinahanap mo yung perfect balance ng buhay mo. Na-achieve yun ni Siddhartha Gautama na si Buddha. And majority of the people, nung panahon ng era nila, tinatry pa rin ma-achieve yung sinasabing enlightenment. Ngayon, napalitan na ulit ng naratibo, pare. Ang gusto naman nila, gusto ko makapunta ng langit, ayoko mapunta sa impyerno. Yun yung narrative ngayon. Para sa akin, pare, asan yung susunod na step nun? Ilang millennia na tayo na hindi pa nagbabago yung narrative ng society natin. Parang sa akin na, ano bang inaantay pa natin? Na itong mga paniniwala natin na hindi maka-adapt sa buhay natin, ang siyang magiging mitya na kung paano natin i-annihilate ang humankind? Or, kailangan na nating gawin yung first step. Hindi ba goal ng society natin, pare, na ang buhay natin magkaroon ng parang harmony with each other. Magkaroon tayo ng mas magandang pagkakaintindihan pag nagkakaroon tayo ng simpleng argumento. Maibsan natin. Alam kong hindi natin matatanggal ang suffering, pero maibsan natin ang suffering ng bawat isa. Magkaroon tayo ng mas maraming empathy sa bawat. Hindi ba yun yung narrative ng society natin? Hindi narrative, hindi ba yun yung goal ng society natin? Yun naman talaga dapat marami lang hierarchy, diba? Still. May hierarchy anywhere. May nagko-control sa atin sa lahat. At you can't fucking do anything. The only thing you can do is like fucking go strike or shit. Meron naman tayong magagawa, pre. Yun lang yung kaya mong gawin, mag-revolution. Kasi wala... May isang grupo lang na ang dami na it will not make a change, pare. Hindi yung isang grupo. Yung system talaga kasi talagang kinreate nga, 'di ba? Sinabi na nga natin nun sa podcast natin, podcast 20 yata na. Hindi divide lang talaga tayo. We're divided para hindi tayo magkaisa at hindi natin ma-push yung sinasabi mo nga na harmony through each other. Bagay yung system natin create para mag-fail yung goal natin. Yeah, kasi tinet up siya para mag-fail talaga yung goal natin. Para mag-stay stagnant lang talaga tayo. Yeah, parang ganun eh. Kasi kung isipin mo, patangina mag-work ka 200 hours a month, 180 hours a month. Patangina nga tapos tataksan ka, sabay lahat ng bibilin mo may tax ulit. Tapos yung bahay mo, kotse mo, may tax. Kotse, patangina lahat na lang may tax. You end up fucking broke. At tapos para hindi ka, ewan ko, basta may tax income, may income ka, is you gonna get taxed the fuck out of you. At tong mayaman na to, walang hindi nag-bayad ng tax to. Alam mo naman kung bakit di sila nag-bayad ng tax, di ba? Kasi wala silang income. They just borrow money from the bank. Meron silang malaking stocks. For example, itong mga mayaman na to, mga Facebook shit, alam ko ganun din ginagawa nila eh. May stock sila at yung salary na binibigyan nila para sa sarili na is like, si ewan ko isa sa mga mayaman, Jeffrey or si Elon, may paycheck silang $1 every year para sa kanilang sarili. Ano matataksan yung $1? Hindi sila nagbabayad ng tax dahil may stock sila, billions of dollars. Can you lend me some money? Ngayon, hiram nga. Meron yun, syempre. Hindi, I mean, pag nag-loan ka may tax. May babawasan yung niloan mo ng tax? Hindi. Pag nag-loan ka, diba? Mo na. Yeah. Ang pagbayad mo, dun yung may may dun yung siya interest may plus tax. Yeah, di ba? Pag binayaran so ngayon, nag-loan, kumuha siya ng pera sa bank, tax-free. Ngayon, magbabayad lang siya dun every month. Tapos yung stocks niya tataas.
normal na tao, wala, we're fucked. Push the red button. Natin na yung sinabi alam mo yung parang paakyat ka pero sinisipa ka pa. Yun nga lang. Ang daan papuntang impyerno is paved with good intention. Alam mo the road to hell is paved with good intention. Pero ang hindi kasi natin naka-quantify pare yung human greed. For some reason dahil nga mabalik tayo sa materialism idea. Yun yung nag-aano sa human greed, yung gaano ba karaming material ang pwede kong makuha sa lifetime natin. Kaya mamalakad na to para sa kalahatan. Once na nakakita ka pare ng pagkakataon kung paano mo maaabuso yun at magiging papabor sa'yo. Kutya, igagrab mo yung opportunity na yun. Kagaya nito pare. Sinasabi ko yung ganito na parang ang tunog na parang humanist yung point of view ko. Pero once na ang isang grupo, isang tao sabihin, bibigyan kita ng ganito karaming pera, bumaliktad ka lang ng paniniwala. Puta babaliktad ako pre. Kasi hindi ko pa nakikita yung yung value ng opinion ko . Hindi ko pa nakikita kung gaano karaming pera para ibenta yung opinion ko. Alam mo yan? Yeah, then, tama. Aminado rin ako as a human being, meron din akong flaw at meron din akong personal interest at meron din akong greed. Siyempre, lahat tayo meron yan. So, kailangan lang natin kontrolin, di ba? Pero, hindi. In order to understand, pare, you have to accept kung gaano kalaki ba yung human greed mo. It's so freaking big, man. Pare, welcome na naman sa unsolicited rant and advice. Yun! Pero, pare, mag-UFC meet nga tayo. Kung napanood mo lang. Yun yung intro natin sa dati natin. Hindi, yung UFC kahapon. Hindi ko napanood? Hindi ko napanood. Pabayaan mo na. Kailangan ko lang mag-UFC minute kung nanood ka rin. Pero yeah, what the fuck? What a pod. Ha? Kahit kinancel mo yung guest natin, pero ginapang pa rin natin ang ating pod. Oo nga. At isipin mo, team and materials, pinag-isipan lang in 25 minutes. Wala nga Oo, parang 10 minutes lang . Yeah, pero the fuck man. Pero sana maganda yung audio ko. Yun ang kinakatakot ko. At actually itong pad na to, panghimas to sa napakamalaking ego ni Jake dahil gusto niyang i-try yung yung microphone. Kamusta naman pre? Satisfied ka naman sa paghimas ng ego mo? Ewan ko lang, tignan natin sa post-production. Pero salamat ulit. May 30 subscribers na tayo, ladies and gents. Pare, 30 thank you. Maraming salamat. At gusto ko rin ulit pasalamatan kayo sa pagsama sa isa na namang episode ng aming pod. Episode 22. Kwentuhan ako with Jake and Ryan. 30 subscribers. Thank you very much. Hopefully mag-31 by next week. 31 next week. Every week. Ang wish lang every week may subscribers. Masaya na kami doon. Pero sana na-enjoy nyo. Subscriber every week. Masyado ba yan? Napaka-mediocre. Okay, pero salamat na marami. Kailangan na namin maglaban ng damit at bumalik sa aming natural habitat. Kami mamamaalam na. Thank you guys and see you on the next pod. See you. Let's go.